ang gagawin natin ngayon, American meatloaf. Pero alam mo, Pat, meron din akong recipe nito, Asian meatloaf. Pero imbis na yung mga Worcestershire sauce ang ilalagay natin, gagamit tayo ng oyster sauce, seasoning liquid. Yan yung Asian version. Naman, di ba? Pero itong gagawin mo, American. American style ito. Pero believe me, masarap ito. Anyway, nakita naman yung ingredients. Like I always say, bago kayo magluto, ilagay nyo yung ingredients, nakaset sa harap ninyo. Ang kakaibang meatloaf ni Sandy ay magsisimula sa pinaghalong ground beef at ground pork. Kakailanganin din natin ng gatas, tasty, salt and pepper, kaunting cayenne at chili pepper, dried thyme, sibuyas, carrots, bawang, itlog at 2 anyo ng bacon, chopped at sliced. Papasarapin pa natin yan with a glaze na gawa sa ketchup, cumin, Worcestershire sauce, hot sauce at honey. Boom! Now, meron tayong 3 pirasong tinapay dito. White Depende bread. sa size eh. The white bread, no? Kung maliliit yung bread, 4 na piraso. Kung malalaki, 2 lang. Now, gatas ito. Gatas. Babasahin nyo ito. And the reason you do this is because gusto natin lumambot yung bread at dudurugin natin siya. Pag nadurog mo na yan, ihahalo natin doon sa mixture. Kasi ang ginagawa nitong bread na ito, pagka binake mo siya, yung meatloaf, yung taba ina-absorb niya. So pag nakikita mo parang dry ng konti, pero nandun din yung lasa niya. Nandun yung lasa. Okay, so Dahil sa gatas yan. yes. Now, ikaw, Pat, bibigyan kitang assignment. Okay. Ayusin mo yung bacon, papaganon, tapos papaganon. Alam mo yung sabihin? Na hanggang lalampas Yeah, dyan. lalampas. Sige, Okay, sige, pakita mo sa akin. Okay, let's see if I got your instructions correctly. Ganyan. Did you able to get that? I get it. Pero di ba, Sandy, kasi yung meatloaf, parang equivalent sa Amerikano, yung American meatloaf, ha? Yes, parang yes. adobo natin yan. Parang lagi yan ang ginagawa ng mga momsies sa Amerika. Hindi, tsaka Kung ito, hindi ako ang mga nagkakamali. pinakamasarap ni meatloaf, makikita doon sa mga truck stops eh. Ah. Di ba yung malalaki? Malalaki yung mga meatloaf. oo. Actually, favorite ko meatloaf. A Ikaw, well-done meatloaf. Talaga, well done. Ako, pag nanonood ako ng mga American TV shows, lagi sinasabi, meatloaf night! Di ba? Parang may mga ganyan Parang sila. celebration. Oo, celebration. You can actually do this also as a celebration recipe, no? So, Ganyan, Sandy, tamang ginagawa ko. tama yan. Yung, ngayon, pa-cross naman. Huwag naman Pa-cross. lahat, kasi puro meatloaf ng... Dito. puro bacon na yan. Hindi na meatloaf yan. Love kong bacon eh. I love bacon diba? also. Ang sarap niyan pang breakfast. Okay, teka muna. Ilalagay ko itong bread natin dito sa giniling na baboy at baka. Okay? Oh, kaya mo yon? Kayang-kaya ko yan. So, ilalagay natin dito. Now, itong mga carrots at saka onions natin, malalaki ang cut nito. But like I say, kung wala kang food processor, i-chop mo ng maliliit na maliliit. Tapos manual lang kayang-kaya mo. Tama ba to ang ginagawa ko, Sans? Okay. Tapos ito, meron tayong chili pepper, cayenne pepper, at saka dried thyme. Okay? Ito yung mga herbs natin. Ito mga ingredients, parang very intimidating yung pamagat niya. Oh. Pero murang-mura lang to sa grocery. At saka madali ang bilhin na ngayon sa grocery, oo, di ba? madali Nasa na spice natin. section. Correct. Kasama ng mga asin at paminta. Asin, no? Tapos bawang. Bawang. Lahat ipagsasama-sama. Yan. Tapos, meron din tayong chopped bacon. Pampasarap din itong chopped bacon. Pampadagdag lasa. Tapos ka na ba? Tapos na. Yung kabilang side. Ay, yung kabilang side. Not paying attention. Di ba? Sorry, teacher. It's okay. Okay. Tapos, lagyan natin ng itlog. You know, wag mong kakalimutan. Pepper. Lalagyan mo ng paminta. Oo nga. Okay. Okay. Lagyan na natin yan. Dagdagan pa natin ng konting asin. Asin. Anyway, tignan natin to Walang food processor. Walang problema. Pwedeng gumamit ng blender. Yan makikita mo naman pag nag-mix yung buong mixture. Anong hinahanap nating texture? Hindi naman masyadong pino-pino. Basta pagtingin mo, balance yung itsura niya. Pare-pare yung itsura niya. Pero hindi naman yung durog na durog. Actually, wala kang control. Pero tinan mo, like look at this. Ganyan. Maganda na itsura niya, di ba? Okay. Alam mo, ito, pag ganito, Pat, kunyari, gusto mo malaman, for example, ano kaya lasa nito? Pwede kang kumuha ng konti nito. Tapos iprito mo sa pan. Tapos tikman mo. Pag kabitin yung lasa, dagdagan mo ng seasoning pa. Nag-season. Actually, 2 nito pwede mong gawin eh. 2 pan. So, we just do 1. 1 lang na. Okay.
Okay, sige pa. Tapos kung gusto mo, para hindi masyadong dumikit sa kamay mo, meron kang bowl ng tubig. Tapos hindi po yung kamay mo doon. So ito kamay lang ang gagamitin, no? I-even out mo lang. Ilampas natin. Ilampas. Para parang overstuffed siya. Kasi bababa ito, babagsak ba Oo, siya? magsishrink yan. Magsishrink yan kasi lalabas yung mantika niyan eh. Pag natin nito, okay, balot mo na yung... Balot na yung bacon. Yaw. Gaganyan. Yan. Para tayong may regalo. Di ba? Oo. Hindi na mo. Oo, di ba? Kanina. Sarap mo yung bibig mo. Uy, ang ganda, para siyang regalo. Okay, now, as is, ibibake natin ito for about siguro 1 hour, 350 degrees. Pero, kung meron kang turbo broiler, pwede din. Sa tingin ko, pwede na rin itong lutuin sa oven toaster o sa air fryer kung kakasya ang loaf pan. Siguro mga 30 minutes or 40 minutes habang nagluluto ka, maluluto yung bacon sa ibabaw. So maganda kulay niyan, dark now. I-flip natin yan. Okay. Para yung sa ilalim naman na maputla, lalagyan din na natin ng kulay. Merong glaze na tayong ipapahid. Ito yun. So ilalagyan na, yung meron tayong ketchup, tomato ketchup, cumin, konting hot sauce, okay? Yung cumin ba, will you say optional? O mas masarap? Hindi. Talagang kasi nag-iiba yung lasa niya? may distinctive flavor ang cumin. Worcestershire sauce. Tsaka Worcestershire sauce. Worcestershire ba? Worcestershire? Worcestershire sauce. Yun ang sabi sa akin ng friend ko na English? English na Pilipino. So hinahalo-halo lang, hindi na yan kailangan lutuin? Hindi na. Okay. So ito yung, kasi pagka pinahid mo ito, magluluto din naman siya eh. Diba? Oo, tama. Matapos ang isang oras na pag-bake at 350 degrees Fahrenheit, ready na ang ating meatloaf. Oo, mapapasok. Alam mo, yung mga, ang ganda. Yung mga drippings na ganyan, may lasa yan eh. May lasa. Pwede mo halo sa kanin. Ang ganda ng bacon, no? O, tingnan mo, ang ganda ng pagka-layout ko ng bacon. Ano ba sinabi ko na nga, babalik sa kanya yan eh. Ang ganda. Tapos, alam mo, haluin natin para may konting confusion, may konting red, may konting red, tsaka green, di ba? Gustong-gusto to ng mga bata, no, San? Hindi kinaisip bata magugustuhan dito sigurado. Hindi masarap niyan. Oh, I'm sure. Hindi Alam mo, ako giniling, nagtataka. one thing nice about giniling kasi, ano eh, medyo malasa yan eh. Sabi mo, ay, ayun yung drippings. Kita mo naman kung bakit paborito ni Sandy ang All-American Meatloaf. Masarap na nga, napakadali pang gawin.